Magandang araw po sa ating lahat. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang pagtuturo ng panitikan. Ang guro at ang pagtuturo. Ang guro ang may pinakamalaking gampanin sa pagtuturo. Sila ang pinakamahalagang tao sa loob ng paaralan na siyang huhubog sa kaalaman at kinabukasan ng isang mag-aaral. Kaugnay nito, ang guro ay nararapat magtaglay ng iba't ibang katangian at hindi lamang katibayan sa pagtatapos ng kursong sa edukasyon at matataas na grado. Mga katangian ng epektibong guro at pagtuturo. Ayon sa pagsusuri ni Wayne at Young noong 2003, may 12 katangian ang dapat taglayin ng isang guro. Ang unang katangian ng epektibong guro at pagtuturo ay walang tinatangi. Kinakailangan na maging pantay ang pagtingin ng guro sa kanyang mga mag-aaral, sapagkat hindi malilimutan ng mga mag-aaral kung ang kanilang guro ay may paborito sa klase o ang hindi pagkapantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga mag-aaral. Sa loob ng classroom, dapat na siya ay kinikilingan na maging pantay-pantay ang pagtingin niya sa kanyang mga mag-aaral. Ang pangalawang katangian ng epektibong guro ay may positibong pag-uugali. Nasisiyahan ang mga mag-aaral kung sila ay binibigyan ng papuri, pagkilala o rekognasyon sapagkat ito ay malaking impact sa kanilang sarili. Ang positibong pag-uugali ng guro ay nasisiyahan siya sa tagumpay ng kanyang mga mag-aaral sapagkat ang tagumpay ng mag-aaral ay tagumpay ng isang guro. Ang ikatlong katangian ng epektibong guro ay may kahandaan. Ang kahusayan o competence at kaalaman sa paksang tatalakayin o ituturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. Madaling napapansin na mag-aaral kung ang guro ay organisado at handa ng magturo. So, kinakailangan na ang guro ay may sapat na kaalaman sa paksang tatalakayin o ituturo at may kahusayan na may ugnay ito sa iba pang larangan. Mahusay niya nagagamit ang kagamitang panturo at matalino niyang nasasagot ang mga katanungan ng mga mag-aaral. Ang ikaapat na katangian ng epektibong guro ay may haplos personal. Dapat makilala ng bawat guro ang kanyang mga mag-aaral dahil pinapahalagan ng bawat mag-aaral ang gurong may ugnayan sa kanila, yaong tinatawag ang pangalan nila, palangiti, palatanong sa kanilang nadarama o opinyon, tinutuklas ang kanilang interes at tinatanggap ang tunay nilang pagkatao. Ang ikalimang katangian ng epektibong guro ay masiyahin. Ang isang guro ay dapat marunong magpatawa sa loob ng klase sapagkat ginugunita ng bawat mag-aaral ang gurong masiyahin sa klase. Dagling nagbibiro sa sitwasyong nahihirapan o nahihiya ang mga mag-aaral. Ito ay nakakabawas sa paghihirap o kahihiyan na dinaranas ng bawat mag-aaral. Ang ika-6 na katangian ng epektibong guro ay malikhain. Bilang isang guro, dapat marunong kang mag-isip ng mga gawaing pwedeng pampukaw sa interes o kakayahan ng mga mag-aaral. Nagugunita ng bawat mag-aaral ang gurong malikhain sa gawaing pang-classroom, lalo na sa isa sa gawang aralin, pati na rin ang pagsasaayos ng classroom ng kanilang guro. Ang ika-7 katangian ng epektibong guro ay marunong tumanggap ng kamalian. Nababatid ng bawat mag-aaral kung ang guro ay nagkakamali, lalo na at sila ang labis na naaapektuhan bunga ng pagkakamaling ito. Nagiging modelo ang isang guro kung tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran sa mga kamaliang kanyang nagawa. Ang ika-8 katangian ng epektibong guro ay mapagpatawad. May mahabang pasensya at mabilis o madaling itinatama ng guro ang pagkakamaling nagawa ng kanyang mag-aaral. Hindi rin siya namemersonal bagkus binibigyang pagkakataong makapagpaliwanag ang mag-aaral sa pagkakamaling nagawa. Ang ika-9 na katangian ng epektibong guro ay may respeto. Ginagalang ng guro ang iba't ibang katangian, abilidad, paniniwala,
kahinaan, kalakasan at pinagmulan ng kanyang mga mag-aaral. Hindi rin siya nagbibitiw ng mga masasakit na salita sa kanyang mga mag-aaral. Ang kinalulugdang guro ay may lihim na markang kanyang ibinigay sa kanyang mag-aaral o yaong kinakausap ang mag-aaral na may nagawang pagkakamali na kasalanan nang walang nakakarinig o nakakaalam o yaong nagpapakita ng sensitivity sa nadarama ng kanyang mag-aaral. Ang ikasampung katangian ng epektibong guro ay may mataas na ekspektasyon. May tiwala ang guro sa kakayahan ng bawat mag-aaral. May mataas na pamantayan ang guro na nakakahamon sa mga mag-aaral na lalong magpursigi. Ang di malilimutang guro ay yaong nagpapakita ng napakataas na pamantayan lalo na't hinahamon ang kanyang mag-aaral na gawin ang napakahusay na kanyang pinag-utos. Madalas na nawawalan ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral kung maniniwala ang guro na may mga kakayahan ang kanyang mag-aaral. Magiging marubdob ang mga mag-aaral na matupad ang lahat ng kanyang tunguhin. Ang ika-11 katangian ng epektibong guro ay mapagmahal. Kung aalamin ng isang guro kung bakit aalis ang isang mag-aaral sa laro at kikilos siya upang makagawa ng paraan para malutas ang suliraning ito, ay naglalarawan ng pag-aalala at pagmamahal sa kanyang mag-aaral. Ang ika-12 katangian ng epektibong guro ay pinadaramang kabilang ang bawat mag-aaral. Naghahanap ang guro ng paraan na maging kabilang ang bawat mag-aaral sa talakayan. Laging nasa isip ng mga mag-aaral na sila'y kabilang sa klase. Nadarama din nilang kapamilya ang kanilang guro. Ang pagtatanong at pagpapakita ng kasiyahan sa pinapakitang mga gawad pampamilyang album at iba na mga mag-aaral ay nakakabuo ng pagkakaisa at mabuting pagsasamahan. Ang epektibong guro ay nakakaisip agad ng paraan upang hindi magkakasakitan ang kanyang mag-aaral. Motibasyon. Ang motibasyon ay nangangahulugang kawilihan ng isang tao na gawin ang isang partikular na bagay. Ito rin ang isang puwersa na gumagabay sa pag-uugali ng isang tao sa paggawa ng isang bagay. Ang motibasyon ay maaari ring isang inspirasyon upang magpatuloy na tapusin ang nasimulan. Ito ang nag-uudyok at nagiging dahilan ng isang tao upang matapos at mapagtagumpayan ang isang gawain, layunin o mithiin. Mahalaga ang motibasyon sapagkat ito ang nagtutulak sa atin o sa mga bata na gumawa ng mga bagay na maaaring magbigay sa atin ng sense of accomplishment at nagsisilbi din itong springboard. Dalawang uri ng motibasyon. Ang panlabas na motibasyon o extrinsic motivation ay isang integratibong motibasyon na nag-uudyok sa isang tao na tapusin o gawin ang isang bagay dahil may kapalit itong papuri, premyo o reward. Or pwede kang magbigay ng star token or chocolate bilang reward. Pangalawa, ang panloob na motibasyon o intrinsic motivation ay tumutukoy sa kawilihan at kusang loob na nag-uudyok o nanghihikayat sa isang tao na gawin at tapusin ang isang gawain nang walang kapalit kahit walang pumipilit sa kanya. Iba't ibang dulog sa pagtuturo ng panitikan. Authoritarian classroom management approach. Nakasalalay sa guro ang magiging kaayusan ng isang klase sa pamamagitan ng ilang mga estratehiya. Ang pangunahing layunin nito ay ang mapanatili ang kaayusan sa loob ng klase. The Intimidation Classroom Approach. Ito ay kahalintulad ng Authoritarian Classroom Management Approach, ngunit ang layunin nito ay mapanatili ang katahimikan o ang kapayapaan sa loob ng isang klase. Subalit malinaw na nag-uugat ang intimidation o ang panggagaya. Ang panggagaya ng mga mag-aaral sa pag-uugali ng kanilang guro sang-ayon sa kilos at pananalita nito. The Permissive Classroom Management Approach. Ipinapakita ng dulog na ito ang kalayaan na maaaring matamasa ng isang mag-aaral sa loob ng kanyang klase. Maximize students' freedom, kung saan karamihan sa mga bata o mag-aaral ay mas nakakapag-aral ng maayos o mas nakakaintindi sa mga aralin kapag nagagawa nila yung mga kung saan sila komportable. Halimbawa, may mga bata na mas
nakakapag-aral kapag kumakain sila. Minsan may mga bata na mas nakapag-focus sa pag-aaral kapag nasa tahimik silang lugar. For example, kapag nasa library sila, kung saan sila komportable. The Instructional Classroom Management Approach. Ang dulog na ito ay resulta o bunga ng isang matalino at masistemang pagpaplano ng isang guro hinggil sa lalamanin at landasin ng kanilang tatalakayin o pag-aaralan. Yan lamang po at maraming salamat. Have a nice day everyone.